Ang pinag-uusapan mga kapatid ay yung pong 350,000 na annual income ng mga uring manggagawa na maging exempted daw po sa pagbabayad ng income tax, no? Actually, ito ho yung withholding tax, kumbaga tax-free na. Yan po sinasabi. So 350,000 pesos sa ilalim po nitong ginawa pong mga bracket ng PDIS, no? Ito po yung Philippine Development Studies, all right? PDIS. Sa kanila pong ginawang mga bracket, yan pong 350,000 na iyan na income annually ng isa pong manggagawa, ang turing po diyan ay middle class pero lower middle class. Meron ho silang mga level, mga bracket, no? Ang turing na po dito ay middle class. Pero kung yan po, Philippine Institute for Development Studies. I'm sorry. So baby girl, ito pong binabanggit ngayon ng presidente sa kanyang SONA na pinalakpakan din po ng marami. Isipin mo, paano kaya ito humantong sa mga talata ng kanyang SONA? Sino kaya ang nagpanukala nito? Isipin mo din kasi maliban doon mamaya din po na ating pag-uusapan again na system loss, no, na wag na daw hong singilin sa mga consumers. Isipin mo, sino kayang matatalinong tao ang nag-isip nito? Kumbaga, pogi points din ito. At yun naman talaga ang pinag-usapan din after the SONA. Ito talaga ang pinaka pinag-uusapan ngayon. Kaya ba Okay. itong gawin? Kailan ito mangyayari kung kayang gawin? Sino ho ang Papasan. mismo nagpanukala nito muna sa presidente? Oo. Sino nag-suggest? Sino sa tingin mo? Alam nyo, ako nung narinig ko itong balitang ito, kinabahan ako kaagad eh. Oo, bakit? Kasi may taxman na diyan sa kanyang gabinete. Di ba? May taxman na. Well, as we all know, hindi na ho natin may tatanggi yan. Ralph Recto is the man. Correct! Tama. Di ba? Siya ho ang main author nitong expanded itong VAT na to. Correct! Anyway, may isa pang taxman actually na kararating lang sa kanyang gabinete. Oo. Kung inyo naaalala, siya nagpanukala na patawan daw po ng karagdagang buwis yung ika niya, luxury items luxury items, pati po pabango. Alam nyo, gusto niyang buwisan. Yun na lang ang gusto mong iregalo sa asawa mo. Bumuwisan pa. Oo. Naalala mo yan? Sige. So, Yung wealth tax, kailan kaya? Alam mo yung wealth tax na yan, Oo. depende ang turing mo muna yung ano ba yung wealth, no? Kasi po, dapat talagang buwisan yung mga bumibili ng yate. Private jet, mga de-helicopter, naka Rolls Royce, mga definitely kasi eto na po, kausapin po natin to kasi po kapag pinag-uusapan ang mga panukala po tungkol sa buwis, nanggagaling po lagi yan sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Atin pong kausapin ngayon ang chairman mismo ng Committee on Ways and Means in the House. Maganda umaga po sa inyo, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Magandang umaga po, Kuya Ted. Magandang umaga kay DJ Chacha. Salamat Morning sa po. panahon. Good morning. Sir, 350,000 nga po exempted na daw po sa pagbabayad ng tax. We're talking about withholding tax here, right? That is correct. No? Ito yung withholding tax sa mga salaried employees. Okay. Ito yung mga 15-13 na binabawasan tuwing may paycheck. Sila Okay. ito yung mga regular employees effectively. Sa inyo pong unang pag-aaral, Congressman Miro, mga ilang bilyon ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno kung ito ipatutupad? Well, dalawang hakbang po yung pag-liberalize o ginhawa na dinadala. Una ay yung gross income ay dati 250, gagawin po natin 350 ito, ang exempted. Tapos pagdating naman po sa 13th month pay, ang exempted po dyan, Ted, hiwalay na batas ay 90,000, gagawin itong 120,000. So sa bawat liberalization o pagtataas ng exemption ay may kanya-kanyang
revenue loss. Pagdating doon sa 250 to 350, umaabot yan ng halos 38 billion. So in total, aabot halos lahat yan ng mga between 45 to 48 billion ang revenue loss po. Okay, so 40 to 50 billion i-round off po natin. Kapag ho ganyang kalaki ang mawawala, saan po kaya balak kunin ng gobyerno? Walang ipipresenta ng DOF ay isang package. Ted, alam mo naman, tuwing meron tayong isang pagpapaluwag, meron din tayong dapat pagkunan para punuan yung nawawala. At ang kagandahan dito is ang balak ng gobyerno is patawan yung health-related na mga activities. Katulad ng tabako, katulad ng mga pag-a-adjust sa sugar-sweetened beverages o yung mga inumin na nagkakos ng diabetes lalo sa kabataan. Meron na ngayon yan, kailangan lang i-adjust. Meron na rin sa tabako, pero meron sa vape. Yan ang isa pinakamalaking anomalya ngayon na biggest cause ng ating pandemic sa ating kabataan, itong vaping, ay napakababa ng taripa na ating ini-impose. Okay. Meron din po pagdating sa expensive automobiles, yung mga mamahaling sakyan lagpas po ng 8 milyon, tataasan po rito ang buwis. Ito po yung initial na mga compensating measures. Pati po yung single-use plastic. Yung mga sachets, lahat po yan, walang pinapataw ngayon. Pero yan po ang nagkakos ng karamihan ng baht. Dito po sa Marikina, nakikita namin galing sa ibang bayan. So, sin taxes po ang ating ipang pupuno po rito. Okay, sige po. So, ibig sabihin, sa bawat mawawala, kinakailangan maghabol ang gobyerno sa koleksyon. So, magdadagdag po sila. Ang inyong panukalan, ang inyo po sinasabi na panukalan DOF, yung mga binanggit ninyo. Sweetened beverages. Sa ngayon po kasi meron na ito, 6 pesos to 12 pesos po per liter, depende nga doon sa produkto. Pati ho yung mga 3-in-1 coffee, yung pong usually po na kinukonsumo ng mga nasa laylayan ng ating pong komunidad na naman ang tatamaan dito. Bagamat kaninyo, yaan para din sa kanila pong kapakanan daw dahil nga sa diabetes na prevalent. Yun ho ba yun yung binabanggit nyo? Hindi pa namin nakikita yung buong listahan kung ano yung papatawan sa single-use plastic. Pero very specific ang recollection ko na ang 3-in-1 ay hindi kasama dahil ito ay kinukonsumo ng ordinaryong mamamayan. Okay, sige po. So sa inyo po sa House Ways and Means Committee, ano po ang garantiya, kung garantiya man po matatawag, na sa paghahanap po ng gobyerno ng karagdagang buwis na hindi naman po na naman masasagasaan yung pangkaraniwang mga mamamayan? Yun ang sisiguraduhin natin, Ted. Kasi tandaan natin, itong tax relief na binibigay na ito, ang nakikinabang dito ay ang lower middle class in reality. Dahil sa tansya ng Pangulo, ng gobyerno, ay ito yung parating na pag-iiwanan. Hindi nagiging kasama sa usapin ng ayuda, sa lahat ng assistance sa panahon ng oil crisis. Hindi rin sila nakikinabang, bagamat sila ang nagbibitbit ng kalakihan ng tax burden, lalo sa mga individual paying Filipinos. No? Pero, so ito yung tax relief talaga para sa middle class. Pero hindi naman po pwede, hindi naman natin tatanggapin na para mabigyan ng relief ang middle class, ay lilipat natin ito sa ordinaryong mga low-paid at saka daily-paid workers. So, hindi tayo papayag doon. Ang kagandahan lang po dito is papayag tayo kapag ang recovery taxes ay manggagaling po sa health-related activities o mga activities alam natin nagkukos ng pinsala, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Opo, so in other words din po, ito'y mangangahulugan po na mas malaking koleksyon for the sin taxes. I'm sorry, tama, from sin products, right? Kung tawagin. Okay. Tama po. Hindi ko pa ho nakikita yung computation, pero hindi man ho tayo papayag na totodo yung kabig ng pamahalaan. Imbis na revenue loss ng halos 50 billion, ay kikita pa sila ng 50 billion. Ang hinahanap natin dito is equilibrium lang, yung magpapantay lang. Kung ano na ibawas mo, mapatawan ng pampuno. Pero dapat purposeful, or ibig sabihin, para sa isang intention talaga. Opo. So, sin products na nangangahulugan din po naman na lalaki ang koleksyon para po sa PhilHealth. Tama. Tama po. So, ngayon po, Ted, DJ Chacha, ang biggest cost ngayon ng pandemic sa kabataan ay itong vaping. Pag mag-iikot ka po, pag nag-iikot ako kung saan-saan, nakikita mo, nakakwintas pa yan. So, openly,
nakakabili ang even high school students. So hindi nila nare-realize kung gaano ka mapinsala ito, mas mapinsala pa sa tradisyonal na sigarilyo. Opo. Kailangan natin magkaroon ng regulasyon dito. Otherwise, magtutuloy-tuloy itong lumalalang pandemya sa pagdating sa baga ng kabataan. Opo, at ang katotohanan din po dyan, Congressman Miro, na may mga kabataan po na ayaw naman talagang manigarilyo, no? Pero dahil sa FAD, yung vape, nakiki-vape na lang, nakikiuso. Kaya po, yun na ang eventually po, sila po ay tali na doon sa bisyong ito. Ang problema sa vape, Ted, parang nung kabataan natin, ang sigarilyo, traditional cigarette, ang naninigarilyo, yung cowboy, yung siga, gandang lalaki, macho. So yun ang image na naibibigay. Ganun din ang imagery. Kung makita mo yung survey pagdating sa perception ng kabataan sa vaping, wala silang nakikitang pinsala dito. In fact, ang tingin nila is parang lalo may mga flavor yan, talagang bubble gum, Okay. na mga attractive para sa kanila, nakakapagpaganda pa daw ng amoy ng hininga. So, total misconception talaga itong vaping na ito. Tulad Okay. nung parang kabataan natin ng sigarilyo. Okay, sige po. So, sir, ito pong mga panukalang ito, kailan niyo po sisimulan pong dinggin at kayo ho ba magmamadali dito? Kailangan po natin magmadali, Ted, kasi tulad ng sinabi po ninyo, lahat po ng tax measures ay nanggagaling sa House of Rep. Hindi po makakakilos ang Senado hanggang di namin tinatapos ang trabaho namin sa Ways and Means dito po sa lower house. So kailangan po namin madaliin. Pangalawa po, kailangan madaliin dahil gusto natin maging effective ito January 1. Kahit pa po natin ito, kung ito po ay magiging effective kalagitnaan ng susunod na taon, masyado pong masalimuot para po sa ating mga employers, sa accountants po natin, pati na rin po sa BIR. So, kailangan simulan po natin ito. Next Tuesday po, magsisimula na po kami ng hearing at inaasahan po namin na matatapos po natin ito by August. At by the break of this year, we hope that the Senate will be able to also start their hearings. Opo, meron din pong kaisipan na bakit hindi itaas pa ito sa 400,000? Kasi ito pong 350,000, 29,000 yan average a month na sweldo. Sa ngayon po kasi sa iba, hindi maituturing po na lower middle class, no? Yung ganun po lamang kaliit ang sweldo sa mga panahong ito. Para daw ho naman kahit papaano, yung totoo, no, na nasa lower middle class ang siyang magbenepisyo. Ang objective natin, first objective natin dito, Ted, is yung kung sino yung tax exempt noong 2018, nung ipinas natin yung train, nung pinas natin yung train noong 2018, napaka-landmark legislation na 250,000 and below, gross ay ikaw ay exempt na. Pag i-adjust natin to inflation yan, meaning kung magkano ang piso noong 2018, kung magkano ang piso today sa 2026, ang dapat na value niyan actually is around 326 to 328,000. So yung 350, malaking talon na rin, no? Ibig sabihin, yung exempt nung 2018, kung exempt po kayo noon, dapat ngayon magiging exempt kayo uli. Kasi karamihan ng mga yan, more than 80% of those that were exempt, ay umakyat na po dahil tumaas ang sahod, lalo na sa gobyerno, nagbayad na po sila ng tax. Ang panukala po nito ay ibalik uli sila sa old bracket para sila po ay maging exempt. Pangalawa po, kailangan din po natin balansin. Ted, naniniwala ako. In fact, ang pinaglalaban ko is 400,000 din. Pero dun sa compensating dun sa bonus na additional 30,000. At saka parati ko sinasabi, hindi po ito 350,000 na gross. Ang ibig sabihin po nito, kung nagko-compute po yung mga kababayan natin, ay kung magkano po ang kinikita nila bawat taon, ibawas po nila yung kanilang binabayad sa SSS, sa PhilHealth, at sa Pag-ibig. Kung sila ay nasa gobyerno, pati yung GSIS. Ibawas po ninyo, at ibawas po ninyo yung 120,000 sa inyong bonus. Pag itinotal po yan at hindi kayo lalagpas ng 350, kayo po ay magiging tax exempt. So in reality, Ted, mga 400,000 na mga sweldo dito ay makikinabang effectively. Alright, wealth tax na noong pa ho pinag-uusapan. Wealth tax pero dito ho, ang dapat nga daw pong unahin na buwisan ay yung mga diyate, the helicopter, the private plane, at yung pong napakalalaki, no, ng mga shares sa stock market. Ibig sabihin, yun talaga pong mga bilyonaryo. Kumusta po yung panukala doon?
Binabalangkas din natin yan, Ted. Nakita din natin sa maraming mga hakbang na ginawa in the past. Kailangan din i-balance relative to kung magkano makokolekta. Mhm. Kung ang kagalingan kasi ng mga accountant at abogado ng mga mayayaman, ang kanilang asset ay hindi po nasa pangalan nila. Karamihan po yan ay nasa korporasyon na may layering at ang Mhm. kanilang Mhm. kinikita Mhm. ay dividendo na nanggagaling po doon sa kanilang mga korporasyon. So, bagamat ito i-impose natin ng buwis, kung ano Mhm. man, at ngayon matataas na po ang buwis dyan, Mhm. pinag-aaralan din po natin yan. Pero sa nakikita natin, Ted, hindi rin ganun kalaki ang magiging makokolekta natin dyan. Ang tingin ko pa ay mas taasan natin siguro yung income tax para doon sa talagang ultra-rich. Aha. Instead of the assets, yung assets, okay po yan, di ba? May makokolekta tayo dyan. Pero ang nakikita ko rito, mas malaki makokolekta natin. Yung pag pinag-usapan po natin yung estate tax. Ito, ay hindi mo napapansin na marami. Tayo po ng mga taga-probinsya na lumaki na isinilang sa probinsya, nakikita natin napakaraming farmlands na pagmamayari ng mga kapatid na minana pa nila sa ninuno nila pero hindi nila ma-dispose, hindi nagiging productive dahil lang po may estate tax na kailangan bayaran at penalties. Ang tingin ko po rito, ang matagal ko na sinasabi, ay tanggalin na po natin ang estate tax because after all, kapag ito po ay nasettle, kasi kadalasan yun po ang balakid eh. Mhm. Hindi po nila masettle dahil wala pong may gustong sa magkakapatid na mauna tumaya para bayaran ito pati yung penalties kasi it's not going to be worth it. Pero nasa stock yung property, walang pakinabang yung pamilya, sabi ko, tanggalin na natin yan kasi oras na tinanggal natin yan at ibinenta din nila yan, meron namang babayarang capital gains eh. So, imbis na nagiging balakid, ang dapat ang estate tax, kung hindi man tanggalin, ay impose lang natin sa mga may estate na over 150 million. Ibig sabihin, yan talaga yung mga mayayaman. Pero yung may minana ka na Mm. 4 million pesos na 3-4 na ektarya sa Palo o sa Barogo, Mm. Leyte, Mhm. parang wala akong maglalabas ng pera eh. So, ito, malaki ang tingin ko makukolekta ho dito in Mm. the form of capital gains because malilibre na po ito mga ari-arian na ito, yung mga eredero magkakapera pa. Alright, siguro po, maganda rin 'no, sa ibang pagkakataon po matalakay po natin 'tong ilang mga ipinapanukala ninyo. Pero doon po sa kaisipan naman na, panibago pong buwis na naman ito 'no, partikular po doon sa gumagamit ng sandbag ano, yung pong mga gumagamit na lalagyan po ng tubig para maging ice et cetera 'no, yung pangkaraniwang mamamayan, yung pong koleksyon ng buwis na hindi magawa-gawa ng maayos ng mga nangongolekta dapat, halimbawa customs 'no, tuloy-tuloy pa rin ang smuggling po ng sigarilyo na araw-araw may balitang ganyan, hindi humasawata ito. Ayun daw din po sinasabi ng iba, kumusta ho naman ang tax collection, puro lang ho itong pagpapataw, pagdadagdag ng buwis. Yung pagdating dun sa sandbag at lahat, sinisigurado natin na sa ating single-use plastic, ito yung mga, in fact marami ng munisipyo at saka syudad na ipinagbabawal na yan sa palengke. Dati laban ako dyan dahil tingin ko anti-poor talaga dahil sila naman talagang gumagamit. Wala naman silang kapasidad magpunta sa grocery at bumili ng once a week ng grocery. Arawan bumili ang mga yan at sabi ko hindi natin pwedeng lagyan yan ng buwis kasi tatamaan yung mga mahihirap. Pero napansin ko rin sa maraming mga syudad, Ted, marami hindi na siya pinapayagan eh. Mhm. So, humahanap din yung paraan yung ating mga kababayan. Mm. So really, ang tatamaan talaga ng single-use plastic ay ang mga malaking korporasyon, itong mga multinational companies na nagproproduce itong sachets Okay. na sangkatutak na talagang Mhm. sandamakmak na nagkalat. Yung po ang talagang tatamaan dito is at least 95% ng collection manggagaling po sa kanila. So, Oo. tama rin po kayo, yung enforcement po dyan, kaya ito po ang plano natin dito sa single-use plastic halimbawa, ay dapat dun sa point of manufacture. Mhm. At least, monitor po natin at karamihan po dito, malalaking kumpanya, Mm. ay doon po mismo ipinapataw kung kailan po siya wini-withdraw doon sa pagawaan o kahit ginagawa pa lang po siya, Mm. ay ini-impose sa po natin yung buwi. So, yan po yung panagot natin doon sa enforcement. Kasi Opo. kailangan talaga Mm. natin tanggapin hirap talaga sila dyan eh. At kahit Okay. anong paglalatigo natin. At Mm. sabihin ko na po, itong hindi ko pinagtatanggol ang DOC, parati ko yung pinapagalitan. Pero dito po sa current commissioner ng Customs, nakita po natin yung
mas improvement nila, particularly on tobacco smuggling in the last 7 months. Minomonitor ho kasi namin yan. Yan talagang pinakamalaking sugapa pagdating Opo. po sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Yung pong binabanggit nyo, no, na imposisyon ng karagdagang buwis doon sa single-use plastic sa mga manufacturers. Just to inform you, Congressman, yung pong 25 years na Solid Waste Management Act natin, yun lang pong listahan doon sa mga binabanggit po na mga produkto na gumagamit po nitong single-use plastic. Magmula nung isinabatas po yung batas hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa ng DENR, ha? Yeah, tama po, tama po. Yun nga yung sinasabi natin. Aha. Maraming mga batas na magandang Yes. hangarin, pero Oo. pag hindi pinapatupad, baliwala. Kaya nga po yun. So, magtataka ka sa DENR, bakit hindi nila magawa-gawa yun? 25 years na itong batas na ito. Tapos ngayon, na naman ikakarga daw sa mga manufacturers po ito. Yun lang po ang gusto ho natin ma-connect dito para lang ho natin masiguro na itong gusto ho nyo yung mangyari, talagang mangyayari. Ano po, Congressman? Opo, Okay. lahat po yan, no? Yung Sige. sisiguraduhin. Opo. Sige. Congressman, ito pong system loss. Sino ho bang komite ang mag-hearing dito? Energy Committee? At kayo ba'y bahagi po ng sinasabi nga na panukala para po amyendahan ng IPIRA? Yan po yung sa Committee on Energy. At alam ko po, Manong Ted, yan ay area of expertise po ninyo, no? Pero ngayon pa lang po, pinag-uusapan na po sa Kongreso yung complexity ng issue po na yan. Alam niyo naman po sa Kongreso, meron tayong power block boys, no? Sila yung mga representante ng mga maliliit na mga electric distributors at Okay. nababahala dahil sa tingin nila at sa tingin natin sa pag-aaral natin is ang system loss ay isang inherent or natural loss. Yung nangyayari mula sa planta papunta po sa bahay, eh meron talagang nagdi-dissipate dahil sa init, sa kawad, etc. na natural. Ang kailangan lang dyan is binabantayan kung magkano bang allowable. Kung ito ba'y dahil sa kasalanan or inefficiency ng distributor, wag naman nila ipapasa. Pero kung ito ay natural causes na nangyayari sa iba't ibang jurisdiction sa buong mundo, mahirap na alisin sa kaagad. Sino magbabayad nun? Yun ang concern ngayon. Opo, sino magbabayad? Kaya nga po mainam po siguro ho na kayo po'y maging aktibo, no? Ang inyo pong kaalaman dito po sa usapin po ng taxation at itong ganito pong mga komplikado po ng mga issue, makapagbigay kayo sa Committee on Energy po ng inyo pong kaisipan kasi bagamat hindi maitatanggi, maganda ho ang panukalang ito. Sino ba ang ayaw, Opo. di ba, na mabawasan sa singil sa kuryente? Pero ang tanong nga natin, yung pag-aaral, kung magkano ba talaga ang nakokolekta na system loss ng lahat ng mga distributors, no? Hindi lang Meralco. Meralco po kasi ang focus dito pero well, as we all know, we have 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas, no? Na kumukolekta rin po ng system loss. So, ang sinasabi po ng mga ibang nagpapanukala, i-charge yan doon sa utility, doon sa mga kooperatiba at maging sa Meralco. Sa ganun pong kaisipan, ngayon pa lang po, ano po ang inyo naiisip po na mga magiging problema doon? Ako, tingin kong problema doon is meron talaga nagiging inherent loss. That's the nature of the business. Dahil ang kuryente, kapag ibinato galing sa power plant na 100 kilowatts, pag dumating yan sa bahay, yan ay nagiging 94, 95, 96 kilowatts na lang. Kaya ibig ko sabihin, pag dinistribute, kung ang loss ay dahil sa pagnanakaw, sa mga illegal na kontador, yan ay kasalanan ng distributor kasi sila dapat na nagbabantay dyan. Pero kung ang loss ay dahil do sa natural loss nga, dahil talagang nadidissipate yan as electricity moves from the power plant to the household, yun ngayon ang tanong, Ted, who will pay for that? Sa ibang jurisdiction, kaya huda yan hindi binabayaran ng mamamayan, ang sumasalot dyan ay gobyerno. So, yan ang magiging threshold question sa pamahalaan. Kasi meron at meron dyan allowable na systems loss. Ang problema, sinong magbabayad? Is it going to be the distributor? Right now, essentially, it is the distributor who collects, ibinabato nila sa producer. Ibinabalik nila doon dahil sinisingil sila niyan. Kolektor lang naman ng distributor . So, ngayon is kung gusto natin makabawas, yan ay isang hakbang, pwedeng sagutin ng gobyerno. Pangalawa dyan is yung pag-aalis talaga or pag-rationalize ng VAT. Yung VAT kasi ngayon, Ted, alam mo na naman yon is
ini-impose siya from generation, may VAT. Sa transmission, sa kawad, may VAT. Pagdating sa distribution, sa household, may VAT na naman. So 3 beses eh. So baka naman tulad ng systems loss, ay ilagay lang natin ang VAT doon sa production ng power, sa power generation. All the rest, wala na siya dapat VAT. So para hindi na siya lumalatay down to the consumer. So tingin ko yun ang at ang mas malalim na tanong, Ted, na parating sinasabi is, if government subsidize electricity, sino bang nakikinabang? Baka naman ang makinabang ay ang mas mga mayayaman. Tanong lang yun, ano ha? So I think it is important because it is the taxpayers' money that we use. Baka naman unintended natin. Gusto natin tulungan ng mga mahihirap, pero ang mas makinabang or bulk na makikinabang ay ang upper middle class. Ay ayaw naman natin gawin yon kasi lugi naman ang mahihirap na pinanggagalingan din ng buwis. Opo, kasi nga at ang VAT dito 12%, 12% VAT po ito from generation to transmission to distribution. So Correct. So kapag po Correct. sa inyo pong paunang kaisipan, saan dapat mag-originate po yung isa lang na VAT? Dapat sa generation lang kung saan siya nagsimula kasi iisang produkto lang naman, Ted. Iisang produkto lang ang nangyari. Produce doon at transport papunta roon. So bakit mo papatawan sa bawat hakbang yon? Tingin ko malalaking magiging kabawasan yan at saka mas simplified yung pagkukompute ng input at output VAT kung doon lang sa production siya o sa power generation ini-impose. Kasi kapag ilagay mo yan sa gitna, komplikado na paano yung input VAT at output VAT na nanggaling sa power generation. So tingin ko at the source, yun ang pinakasimpleng paraan ng pagkukompute at mas makakamura ang ating mga kababayan. Sabi po ng ERC, yung nga po ang maaari pag-isipan, tatlo nga po ito no, na mga players sa ating pong kuryente. Kung doon naman ikakarga sa generation charge yung system loss o kaya sa NGCP, ano ho ang inyong kaisipan doon kung doon sa kanila ikakarga ito? Pag ikarga po natin sa kanila doon, wala naman po, wala naman tayong tutol doon, no? Pero ang takot ko lang po doon, realistically, Ted, magugulang yung mga yan. Hindi mapapalugi yan. So kung anong dinagdag nyo sa kanila na imposition, hahanap at hahanap sila para i-include nila yan sa cost of doing business. So baka itago pa nila, mas hindi natin mamonitor. Doon ako lang kinakabahan eh. Kasi kung makikita mo, yung paglabas ng systems loss ay part of the unbundling of the power Yes. sector. Tayo mga consumer, nakikita natin, nasisingil natin all of a sudden. Meron pala niyan? Saan galing yan? Bakit may ganyan? So ngayon, naaalisin natin yan. Pag itinago natin, baka baka lang maging counterproductive Okay. ay hindi pa natin makita at itago nila yan bilang bahagi ng kanilang cost of doing business. Ngayon, hindi na natin ma-monitor. So yun ang Opo. sabi ko magiging palaisipan kung paano natin i-translate itong instruction ng Pangulo. Hindi ko lang po alam kung ito pong anunsyong ito ng Presidente ay hango na sa isang pag-aaral. Alam niyo ho yun, again, Meralco and mga cooperatives, magkano ba halimbawa sa Meralco franchise area ang kanilang kinokolekta na system loss, no? Gaano kalaki yan? Kasi kung gawin mong case study ang Meralco o ang isa pong Soliek Kutu doon sa atin sa Tacloban, kapag ginawa mo silang case study, yung bang kanilang kinokolektang system loss na iyon na ibinabalik doon sa kanilang dapat na pagbayaran, kung yun ang i-absorb ng Meralco o ng Lieco 2, kakayanin ba nila yon without charging additional cost? I mean, eventually, babalik din Tama. sa atin. Go ahead, sir. Tama. Tama po. Yun po yung atin, ano? Parang inilipat lang natin. Kumbaga sa menu, menu sa restaurant, noon nasa main course yun, ngayon inilipat lang natin sa iba sa dessert, itinago siya doon, ano? Pero nandun at nandun pa rin siya. So, yan ang tama po kayo. Tama talaga kayo. Is kailangan mas malalim po na pag-aaral. Sigurado po ako, pinag-aralan po ng Pangulo yan at nakikita niya na may pamamaraan. Gusto lang natin marinig talaga kung ano yung sistema at kung paano ito magagawa na hindi rin magiging damaging sa consuming public in the end. Okay. Ngayon pa lang ho ba, meron na kayong report na doon sa 121 electric cooperatives across Luzon, Visayas, and Mindanao, ilan ho doon ang naghihingalo? Kasi hindi lahat ng ito ay ang iba ho dito katakot-takot ang utang. Marami po dyan naghihingalo, lalo yung mga spag areas, no? Kasi kilala naman po natin, madalas po natin sinasabi na ang pagkukuryente ay
isang not necessarily a very profitable endeavor. Lalo kapag isla, malayo ka, ang layo ng pinanggagalingan ng power mo, ang layo ng wiring na kailangan mo, pero kokonti lang ang households in between. Hindi naman parang lahat Metro Manila. Pag pumunta ka sa probinsya, ay kawad ng kuryente papunta lang sa isang barangay na merong 100 pamilya. O yan po, no, yan ang mga bagay na kailangan makita natin. At tingin ko kailangan magkaroon ng parang gradation, ano? Kapag ikaw talaga is pag area, itong allowable na systems loss mo. So, meron naman sila mga threshold dyan. At ang nakikita ko dyan sa pagkakaalala ko is around 5%. So, ngayon lang, pag yan ay inalis natin, iniisip ko lang, paano natin mamomonitor yon kung umaabuso na sila na ang kanilang inefficiency ay practically ililipat na nila sa mamamayan. Hindi na natin sila masisingil sa kanilang performance. Prangkisa yan, Ted, eh. So, yan ay isang pribilehiyo. So, ibig sabihin, may karapatan tayong silipin regular kung paano sila nagsisilbi dahil ito isang pribilehiyong ibinibigay ng pamahalaan sa kanila para sila makapagnegosyo sa isang sensitive sector ng ating lipunan. Okay, sige po. So ano po ang inyong 2 cents worth dito sa panukalang ito tungkol po sa system loss na pag-aralan mo ng mabuti? Ano po, at huwag madalos-dalos kasi ho baka sa bandang dulo magkamali po tayo at hindi maging maayos ang pagpapatupad. Ang dagdag ko na lang po dyan is tingin ko po is magkaroon talaga tayo ng malinaw na threshold o limit na i-allow natin ang ating mga electric distributors pati ang buong electricity system kung ano po ang systems loss na allowable. So, at dumikit na po tayo ron. Hindi na po yung may apila, may ganito, may ganyan. At kapag tinanggap po natin yon, lahat po ng hindi kakayanin, sa totoo lang, kung hindi kakayanin, take over ang gobyerno o ibenta nila ang kanilang area para sinong pwedeng magiging mas efficient dyan. Dahil sa totoo lang, marami rin sa areas na nag-ooperate, wala na rin po talagang karapatan dahil ginagawa na rin pong gatasan. Papagpaumanin na po sa ibang mga kooperatiba dyan. Pero meron po, pinangahawakan lang nila yung monopolyo eh. Pero there are other people who can do it better pero hindi ko napagbibigyan dahil hawak po nila ang area na yon at suportado sila ng mga politiko sa lugar na yon. Yes sir, yes sir. Opo, salamat na marami Congressman Miro at kami po iaantabay sa inyong magiging hearing at kami muling tatawag po para maipaliwanag ng mabuti ang napaka-importanteng bagay na ito. Maraming salamat, Ted. Magandang umaga. Thank you. Yan po ang committee ng Ways and Means Chairman sa Kamara. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.